Maligayang pagbabalik kabayan dito sa aking channel. Isang magandang hapon sa iyo ng linggo. Kabayan, narito po ang latest update natin dito po sa Bagyong Pipito. Ano na nga ba ang latest track and intensity nito ngayong hapon ng linggo? So narito po ang detalye, pero bago ang lahat, makikisuyo po muna ng inyong like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka pa sa aking susunod na ulat panahon. Kabayan, ito pong Bagyong Pipito o Super Typhoon Pipito ay patuloy pong na-maintain ang kanyang lakas at ito po ay patuloy na nagbibigay banta dito po sa area ng Aurora and the Northern Quezon. Actually kabayan, ang sentro ng mata ng Bagyong Super Typhoon Pipito ay nasa 120 kilometers east of southeast of Baler, Aurora. Taglay ang lakas na hangin na umaabot po sa 185 kilometers per hour. Malapit yan sa sentro kabayan at bumubugso up to 230 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pa northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. So inaasahan natin kabayan na patuloy pa po itong lalakas habang binabaybay nito ang kalupaan po ng Luzon ngayong hapon. Actually kabayan, bago matapos ang araw ng linggo, alas 8 po ng gabi ngayong araw na ito pong Super Typhoon Pipito ay nasa vicinity na po ng San Juan, La Union. Pero medyo humina na po ito dahil maraming kalupaan na po ang nagkaroon ng interaksyon dito po sa Bagyong Pipito. So medyo humina na yung lakas na hangin na pagdating sa gabi ay abot na lang po ng 130 kilometers per hour. At ito po ay magiging ganap na lang po na typhoon. So good news po yan kabayan dahil unti-unti nang humihina ito si Bagyong Pipito lalo na pagdating po ng gabi. At patuloy po itong kumikilos pa northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. At kung naglalaro sa isipan mo kabayan, kung pagdating ba sa Lunes ay malakas pa rin po itong Bagyong Pipito, so narito po ang detalye. Pagdating po ng Lunes alas 8 ng umaga, nasa layong 270 kilometers west of Batac, Ilocos Norte na po ito. Taglay pa rin ang hangin na umaabot ng 130 kilometers per hour. Typhoon category pa rin kabayan pero kumikilos na pa west-northwestward sa bilis ng 25 kilometers per hour. Pero inaasahan gabi ng Lunes, alas 8 ng gabi, ito po ay nasa layong 490 kilometers west of Lawag City, Ilocos Norte. Humina na kabayan, nasa 110 kilometers per hour na lang po ang lakas ng hangin at ito po ay nasa category severe tropical storm na lang po kabayan. At kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. So gabi pa lang po ng Lunes o hapon nito, kung mapapaaga, ay posible na rin po itong lumabas ng ating kalupaan. Pero ang pinaka forecast po ng Pag-asa kung kailan ito lalabas ng Philippine Area of Responsibility, posible pong gabi pa ng November 19. So by Tuesday pa po kabayan. So yan po yung antabayanan natin. Pero ang mahalaga kabayan, simula mamayang gabi ay unti-unti na po itong hihina. So yun po yung magandang balita dito sa Bagyong Pipito. Ganun pa man kabayan, patuloy pa rin po tayong maghanda dahil sa ngayon ay may nakataas pa rin pong mga wind signals po sa ating mga area. So sa kasalukuyan kabayan, may tropical cyclone wind signal number 5 na nakataas pa rin po dito sa bahagi ng Luzon, particularly sa eastern portion ng Polillo Island, dito po sa may Bordeos, Patnanungan at Jumanlig. So kabayan, meron tayong warning lead time na 12 hours bago natin maramdaman o maranasan ang lakas na hangin ng pang signal number 5 na 185 kilometers per hour o pwede pang tumaas dito po sa area ng Polillo Island. Kaya paghandaan po yan. Signal number 4 po sa kasalukuyan, dito po sa malaking bahagi ng Luzon, kasama po dyan ng Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, the southern portion ng Ifugao, dito rin po sa southern portion ng Benguet, kasama rin ang southern portion ng La Union, the eastern portion ng Pangasinan, at dito rin po sa may eastern portion ng Nueva Ecija, at dito rin po sa northern portion ng Quezon at ilang natitirang bahagi ng Polillo Island at Calaguas Island. So signal number 4, ang warning lead time ay 12 hours at ang lakas na hangin na mararanasan ay 118 to 184 kilometers per hour. At nasa signal number 3 po, kabayan, dito pa rin po sa Luzon, kasama dyan ang southern portion ng Isabela. Kasama rin kabayan ang ilang bahagi ng Ifugao, Mountain Province and the southern portion ng Abra. Kasama ang Ilocos Sur, the rest of Benguet, the rest of La Union, Pangasinan, northern portion ng Zambales. Kasama rin po sa signal number 3 kabayan ang lugar po ng
Tarlac, ilang natitirang bahagi ng Nueva Ecija and the northern portion ng Pampanga. Kasama rin kabayan ang northern portion ng Bulacan at dito rin po sa northern portion ng Rizal, eastern portion ng Laguna, at dito rin kabayan signal number 3 rin sa central and eastern portion ng Quezon, western portion ng Camarines Norte. So yan po yung mga nasa signal number 3, ang warning lead time natin ng 18 hours kabayan para paghandaan. Ang lakas ng hangin ay aabot po ng 89 to 117 kilometers per hour. Samantalang nasa signal number 2 pa rin kabayan, ito pong ilang natitirang bahagi ng Isabela, southern western portion ng mainland Cagayan, Kalinga, and the southern portion ng Apayao. The rest of Abra, Ilocos Norte, Zambales, Bataan, the rest of Pampanga, ilang bahagi ng Bulacan, Metro Manila, the rest of Rizal, Cavite, Laguna, Quezon, the rest of Camarines Norte, Camarines Sur, western portion ng Catanduanes. Patuloy pa rin pong pinag-iingat ang lahat dahil kahit nasa signal number 2 ito ay pwede pong itaas up to signal number 3 and 4 yung mga areas na nabanggit dyan dahil posible po itong madaanan nitong bagyong Pepito bago pa man ito makalabas ng kalupaan natin. At nasa signal number 1 po sa kasalukuyan, ang ilang bahagi po ng mainland Cagayan, ilang bahagi ng Apayao, Batangas, the northern portion ng Occidental Mindoro, at dito rin kabayan sa northern portion ng Romblon, at dito rin sa may Marinduque, northern portion ng Masbate, including Burias and Ticao Island, Albay, Sorsogon, and the rest of Catanduanes. Nasa signal number 1 kabayan. Kaya ang mahalaga kabayan, tayo po ay mag-monitor palagi sa ating ulat panahon dahil oras-oras pwede pong magbago, pwede pa pong tumaas itong mga wind signals na lalo na kung madadaanan po nitong Super Typhoon Pipito. Sa kasalukuyan kabayan, pagdating naman sa buhos ng ulan, ngayong araw na ito, inaasahan natin na magiging malakas pa rin po ang buhos ng ulan ngayong araw na ito hanggang Lunes na po ng hapon dito po sa may area na kung saan ang ulan ay intense to torrential, lalagpas ng 200 millimeters na buhos ng ulan dito po sa area ng Quezon, Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, Ifugao, Pangasinan at Ilocos Sur. So pinag-iingat ang lahat dahil posible po ang malawakang pagbaha po sa mga areas na nabanggit. Samantalang heavy to intense rain, 100 to 200 millimeters na buhos ng ulan dito sa may Camarines Norte, Isabela, Mountain Province, Kalinga, Abra, Nueva Ecija, La Union, Bulacan at Rizal. Ganon pa rin kabayan, hindi po inaalis ang posibilidad ng pagkakaroon ng biglaang pagbaha. Samantalang moderate to heavy rain naman, 50 to 100 millimeters na buhos ng ulan ngayong araw hanggang bukas dito sa may Catanduanes, Camarines Sur, Metro Manila, Bataan, Zambales, Tarlac, Pampanga at Laguna. Kaya pinagmo-monitor po ang lahat lalo na sa mga areas na nabanggit dahil posible po ang pagkakaroon ng biglaang pagbaha lalo na po sa mga low-lying areas natin. Dagdag pa dyan kabayan dahil po dito sa Super Typhoon Pipito naka-red warning level po ngayon ang area po ng Quezon, particularly dito sa may Panukulan, Bordeos, Polillo, Patnanungan at Jumalig. So ingat tayo dyan at inaasahan nga po ang pagkakaroon ng mga seryosong pagbaha lalo na po sa mga prone areas. Yellow warning level naman sa area ngayon ng Rizal, Laguna, and Quezon kasama ang General Nakar, Infanta, Real, Mauban, Candelaria, Dolores, San Antonio, Sariaya, Tiaong, Tayabas, Lukban, Lucena, Pagbilao, Sampaloc, Agdangan, Alabat, Atimonan, Buenavista, Calawag, Cabanatuan, General Luna, Gindayangan, Gumaca, Lopez, kasama ang Mulunay, Padre Burgos, Perez, Pitogo, Plaridel, Quezon, San Andres, San Francisco, San Narciso, Tagkawayan at Unisan. So, yellow warning po sa area na yan. Posible po ang pagkakaroon ng pagbaha. So mga kabayan, patuloy po tayong mag-antabay dito po sa magiging update o sa mga susunod pang update dito tungkol po dito sa bagyong Pipito. So ingat po tayo palagi kabayan at i-update pa po kita sa mga susunod na ulat panahon. Kaya makikisuyo po ulit ng iyong like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka pa po sa ating ulat panahon. Ingat tayo kabayan at patuloy po tayong manalangin sa ikakaayos po at ikaliligtas ng bawat isa. Ingat and have a safe day po sa lahat.